Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang reaksyon natin sa tuwing tayo ay nakakakita ng isang taong makasalanan? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na lumapit ang isang makasalanang babae kay Jesus at humingi ng tawad. Siya'y umiiyak at lubos ang kanyang pagsisisi at hinugasan niya ang paa ni Jesus sa kanyang luha at pinunasan ng kanyang buhok at nilagyan ng pabango. Dito nakita ng mga Pariseo, sila'y galit na galit at sinasabi nila bakit itong si Jesus ay nakikisalamuha sa isang makasalanan. At hindi lang yun, pinatawad niya yung babaeng makasalanan. Kaya't lalo silang nagalit. Kung manood po tayo ngayon ng mga news sa ating bayang Pilipinas, yung nangyayaring mga pagsita sa mga makasalanan sa korte, sa Senado, sa Kongreso, ay talagang labo-labo. Marami galit sa mga tao na nagkasala. Tayo rin ba ay nagagalit? Tayo rin ba ay nagkakapagsalita ng mabigat? Na sana mawala na lang yan, mamatay na lang yan. O mga bagay na hindi inasahan ng Diyos na sasabihin natin na para bang tayo na ang Diyos. Dito sa Ebanghelyo natin, tandaan natin, pinakita ni Jesus na may pag-asa yung mga taong kahit may kasalanang mabigat ay kanyang tatanggapin at patatawarin. Kahit ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, kapatid, ay isipin natin lagi na lagi tayong pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan din. Tayo rin ay lumalapit, humingi ng tawad sa Diyos at lagi niyang binibigay ang kapatawaran sa atin. Bakit kailangan tayong manghusga? Ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon ay magkaroon tayo ng awa at malasakit sa mga taong makasalanan, na maging daan tayo sa pagbabago, maging daan tayo na mailapit muli sila sa Diyos. At nawa, tanggapin natin sila bilang isang tao. Galit tayo sa ginawa nila, pero sa pagiging tao ay hindi. Kapatid, ito ang paanyaya ng Diyos sa atin ngayon. Hamon ng Diyos sa atin ngayon na maging katulad tayo ng Diyos, na laging maawain, laging may pag-asa sa mga taong makasalanan, na magbalik loob sa Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe, kapatid. Pagkalat natin itong mabuting balita, siya ang mabuting balita. At God is good. God bless.